Trending ngayon yung tanong na paano mo na-realize na mahirap kayo nung bata ka? Madaming naging emotional dahil sa tanong na to. At unti-unti rin bumabalik yung alaala kung paano kami nagsimula. Actually, tubong probinsya ako. Yung mga magulang ko ay mga magsasaka. Ang mama ko ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pati na rin ang papa ko. Elementary ang mother ko at ang father ko naman ay high school graduate. Dahil maaga silang nag-asawa, 17 years old lang mama ko noon at 19 years old ang papa ko. Napakabata pa nila bilang maging ama at ina ng isang pamilya. So, expected na hindi pa sila nakakabuelo sa buhay. So, ang pangunahing source of income ng parents ko noon ay pagsasaka. Until nagkaroon ng trabaho ang papa ko, nagkaroon siya ng sarili niyang motor. One day, nadisgrasya siya at sobrang lala ng kanyang sitwasyon. Kaya, kailangan siyang dalhin sa syudad. Dahil sa city lang siya magagamot. Dahil sa probinsya namin, wala pang kakayanan ng mga ospital noon para buhayin siya. At nung naoperahan na yung papa ko, ay nakitira muna kami sa bahay ng kapatid niya sa city. Kasi nga, mahirap na rin na bumalik pa kami sa aming probinsya dahil hindi na rin kaya ng papa ko ang pagsasaka. Kaya nga lang, walang ibang kwarto ang pwedeng pagtirahan namin, kundi sa underground lang ng bahay ng kapatid niya. Very thankful pa rin naman kami kasi kahit papaano may tinutuluyan kami. Pero para sa araw-araw naming gastusin ay hirap kami dahil wala nga silang trabaho. Maliit pa man ako noon pero nakikita ko na sa mga mata nila kung gaano kahirap din yung mga pinagdadaanan nila at madami din silang pag-aalala kung paano nila itataguyod ang aming pamilya. So doon, nung time na yun, na-realize ko na mahirap kami. Para magkaroon kami ng mga bagong damit ay binibigyan kami ng ibang kamag-anak namin ng mga pinaglumaan nila. Hindi ko rin makakalimutan yung mga panahon na wala kaming TV, kaya ang ginagawa namin, nakikinood kami sa kapitbahay. Pero ang masakit lang noon, kapag nakikita nilang nakikinood kami mula sa kanilang mga bintana, ay pinagsasarahan kami. Hindi rin kami gaano makabili ng mga sarili naming laruan noon. Madalas, mga pinaglumaang laruan lang din ang natatanggap namin. Kaya siguro ngayong malaki na ako, madami akong laruan. Maybe there is this inner child of me na hinihil ko ngayon. Pero dahil nga sa kailangan pa rin na tuloy-tuloy ang medication ng papa ko, ay kailangan mag-ibang bansa ng mama ko. Bilang anak ng isang OFW, di ko namamalaya. Nagiging mayabang na rin pala ako nung time na yun. Akala ko mayaman na kami. Pero hindi pa pala. Nung time na yun, parang napansin na rin ng mama ko na tinitake for granted namin lahat ng mga pinaghihirapan niya. Kaya she decided na kahit pa paano ay makapagbakasyon kami sa bansa na pinagtatrabahoan niya. And doon ko na-realize, mahirap pa pala kami. I don't know kung sinadya niya lang ipakita sa amin kung gaano kahirap yung buhay na pinagdadaanan niya doon. Or talagang gusto niya lang din kami makapagbakasyon o makasama. Pero iba ang nakita ko. Hindi yung hirap ng buhay ng kabataan ko, pero yung hirap niya bilang isang OFW. Sa pagkaliit-liit na kwarto, nandun na yung kanyang kusina, kama, at sala. Wala siyang paliguan. So, para makaligo siya, kailangan niya munang mag-igib ng tubig gamit ang kanyang tabo mula sa gripo ng kanyang kusina at saka niya ibubuhos sa kanyang sarili habang nakapatong siya sa mini-inflated swimming pool na siyang nagsasala sa tubig na binubuhos niya sa kanyang katawan. Tinitiis niya yung lamig para lang makaligo siya. Araw-araw, iba-ibang kubeta ang kinukuskus niya. At tuwing uuwi siya, pumupunta siya sa bilihan at naghahanap siya ng malapit nang ma-expired na mga pagkain dahil magmumura na yun. Yun ang hapunan niya. And for the past many years, ito ang tinitiis niya. So I think the answer to the question na paano ko na-realize na mahirap kami nung bata ako, kundi nasaksiyan ko yung pagpapakahirap ng mga magulang ko nung bata pa ako. Siguro isa sa pinaka-goal ng karamihan ng mga tulad ko bilang isang anak ay makabawi sa bawat sakripisyo at paghihirap nila. So I would like to grab this opportunity as well to thank my parents. Mama, Papa, salamat.